Diretso na tayo kay Fire Superintendent Anthony Arroyo, tagapagsalita po ng Bureau of Fire Protection. Magandang umaga po, Superintendent. Live kayo sa Saksi sa Double B, sa DCWB at Double B TV. Good morning, buenos dias, Superintendent Buenos Arroyo. dias, apo. Good morning, Ma'am Weng. Buenos dias, Sir Weng. So, Happy New Year. Happy New Happy Year. New Year. Officially, Oo. 2026 na. O, Happy pa, kumusta happy pa. po ang inyong monitoring sa buong magdamag yung pagpapalit ng 2025 patungo sa 2026? Dumami ba ang insidente na sunog? Kahit paano po ay masasabi natin na mas lalong naging mapayapa compared ito sa nakaraang taon. At talagang marami na ang gumamit lamang ng mga pyrotechnics, no? Bihira or iilan pa rin yung mga paputok, pero pyrotechnics ang napansin namin at marami na rin talagang gumamit ng mga ibang alternatibo. Ang daming turotot, no, na sumalubong ng bagong taon. At sa monitoring namin ang naging sunog nga dahil sa firecracker at pyrotechnics ay umabot sa 27. At mayroong isa, no, pagpatak pa lamang ng 12:03 ng January 1 ay yung nangyari sa Sumulong sa Antipolo. Opo, yung tindahan ng paputok. Kaya kahit paano meron tayong mga proactive measures doon. Bawal talaga ang mga tindahan na malapit sa mga kabahayan or other establishment. Kaya isang naging success pa rin kahit nasabi natin na sunog. Kaya patuloy yung aming panawagan nga doon sa mga tindahan na yun, no? Dapat wala talagang fireworks discharge within 91.5 meters. Base yan sa aming fire code. Ewan ko kung anong naging dahilan ng pag-ignite ng mga nasabing mga pyrotechnics at fireworks doon sa nasabing tindahan. So Iniimbestigahan overall po po yun? ay mapayapa ang Yung pagsalubong ng bagong taon. 27 po, Superintendent, ay mas mababa kumpara noong pagsalubong ng 2024-2025. Tama po, 39 po ang 2024. Kabuuan po ng January 1 hanggang December 31. At sa 2025 naman ay 27, January 1 hanggang December 31. Pero nga, meron ng isa agad, no, sa 2026, yung nasunog na tindahan sa Region 4A. So balik kanina, 12:03, yun lang ang nai-report na sunog? Simula kanina Yes nating po, gabi. nasunog na struktura. Opo, yun lang ang reported sa amin nationwide. Doon po sa 27, Superintendent, may naitalang nasugatan o nasawi? Dalawa po ang namatay doon sa gawing Dagupan, kung hindi ako nagkakamali, Pangasinan. Ito yung sumabog na bahay na may naka-imbak na mga paputok. Tama po. Yun. Opo, yun Alright. po. At 13 ang nasugatan doon at naging total injury sa kabuuan ng 2025 ay 16 dahil sa nasabing paputok at pyrotechnics. Na-mention nyo yung mga imbakan, partner, ha? Kasi hindi lang tayo natatapos kagabi o ngayong araw na ito. Kasi yung mga nagtitinda, syempre, saan nila dadalhin yung mga Hindi nabili. hindi na naibenta na mga fireworks, di ba? Oo. Anong mga paalala natin sa mga kung saan man nila iuwi yun? Kasi pag negosyante ka, Superintendent, hindi mo yan basta itatapon o lulublob sa tubig na matagal para malusaw kasi pinuhunanan Baka po i-imbak dahil hoping na ma-resell, di ba? Oh. Opo, may properly educated naman po pag dating diyan yung mga talagang lehitimong seller, no? May proper storage yan sila at kung minsan talagang nire-recycle nila yan sa tamang kaparaanan, hindi yung ini-store lang ng matagal. Oo. So, hindi pa rin naman tapos ang talagang paggamit ng mga pyrotechnics na legal, no, at paputok. Meron pa yan mga pahabol-habol. Yan, mamaya, Dahil meron itong pa yan. minomonitor pa natin. Itong January, meron pa yan. Marami pa po yan. Oo. Kaya continuous pa rin po ang aming monitoring. And sa katunayan, bukas pa nga ibababa namin yung aming code red, no, sa January 2 pa. Yung nai-report na sunog dito lang sa Metro Manila o sa ibang mga lugar, meron pa ba? May iilan, no, at ang average natin sa pagsalubong ng bagong taon ay umabot tayo ng 40, no? 40 fire incident po. Nationwide na po yun. Nationwide. Yes Okay, yung po, nationwide na po 27 yan. ang Metro Kung Manila. titingnan natin kasama na yung non-structural at mga vehicular ay total of 48 sa pagsalubong, no? At halos sa NCR ay 17. Ayun, medyo 17. marami. Malaki pa rin talaga ang NCR po. Yes. Nakakapanghinayang lang kasi dahil sa paputok halimbawa, parang nasayang mo yung nag-aksaya ka ng pera para sa paputok, sinira mo pa yung kabuhayan mo.
Hindi ba, Superintendent? Parang ang laki-laking leksyon nun sa lahat sa atin, pero marami pa rin na gumagamit ng paputok. Na hindi natuto na. Oo, di ba? Parang hindi natututo yung iba. Opo, talagang part of tradition and culture na siguro na talagang hindi rin basta-basta maialis, no? Pero yun pa rin ang patuloy nating panawagan. Ang ganda ng ginawa ng mga ibang LGU kahapon Opo. or kagabi, no? Talagang ginastusan talaga ang mga pyrotechnics nilang show. Kaya hindi na nagsarili yung mga constituent nila, nanood na lang talaga. Oo, marami ba sa mga LGU na yun ang mga talagang yung mga kababayan natin sa mga LGU ang tumugon sa panawagan ng pamahalaan? Marami. Yes po, marami dito sa Metro Manila ay halos lahat, no? Yung mga mabanggit ko na mabilisan, Mandaluyong, Marikina, Quezon City, Manila, Oo. Makati, Mandaluyong, San Juan, Muntinlupa, Las Piñas at Pasay. Yun talagang nag-designate sila ng firework display zone, no? At kami po ay saludo lahat. And outside Metro Manila as well, talagang mayroong mga pagtugon sa panawagan nga ng Oplan paalala iwas paputok. Kasi may multa na. Again, talagang assessment namin ay successfully Successful. at mapayapa po ang pagsalubong natin sa bagong taon. Naway yan ay magpapatuloy Patuloy. sa susunod na pagsalubong naman. Hindi, tsaka Oo. kung halimbawa pababa ng pababa, iba hanggang matuto tayong lahat. Pasasaan ba, Superintendent, at matututo tayo bilang isang bansa sa leksyon ng paputok? Di po ba? Sir, maraming salamat Opo. ha. Salamat sa inyong Salamat pagbabantay. po, ha? salamat. Pagtugon. Gracias. Gracias, Bayan ko gracias. Diyos.